Magandang gabi, ito na ang inyong latest weather update ngayong gabi ng Tuesday, August 26, 2025. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow o mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga weather reports. Maraming salamat sa lahat ng nag-react at nag-comment kaninang umaga. Let's hear from you. Saan ka ngayon habang nanonood ng ating weather update? Nasa trabaho, bahay, biyahe o nagpapahinga? Sagutin nyo sa comment section. Go! At ngayon, eto na ang inyong weather update ngayong gabi. Ayon sa latest update ng PAGASA, patuloy nating minomonitor ang isang low pressure area, LPA, na nasa coastal waters ng Camarines Sur. Batay sa analysis ng PAGASA, posible itong magpatuloy sa paggalaw papunta sa eastern coast ng Quezon Province. May dalawang senaryo na maaaring mangyari. Una, dissipation scenario. Posibleng malusaw ang LPA sa silangang bahagi ng Quezon Province at magkaroon ng panibagong LPA sa West Philippine Sea. Ikalawa, traversal scenario. Posibleng tumawid ang LPA papunta rin sa West Philippine Sea bilang iisang sistema. Ang pangunahing kaibahan ng dalawang senaryong ito ay kung mananatiling buo ang kasalukuyang LPA o kung ito ay magdi-dissipate at mapapalitan ng bagong LPA. Dahil dito, malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms. Exceptions lamang ang Mimaropa at ilang southern provinces ng Bicol Region tulad ng Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Samantala, ang southwest monsoon ay patuloy na nakaapekto sa bansa, kaya mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa Visayas at karamihan ng Mindanao, maliban sa Davao Region. Sa madaling sabi, halos buong Pilipinas ang makakaranas ng scattered rains and thunderstorms dahil sa kombinasyon ng LPA at habagat. Ayon sa PAGASA, mula kaninang hapon hanggang 5 p.m. bukas, inaasahan ang malalakas na ulan. Quezon Province, possible 100 to 200 millimeters. Mataas ang banta ng pagbaha at landslide lalo na sa bulubunduking lugar. Areas highlighted in yellow, 50 to 100 millimeters. May posibilidad ng localized flooding at flash floods. Other areas, generally maulap pa rin at may scattered rains and thunderstorms pero hindi kasing taas ng mga lugar na nasa advisory. Ang silangang bahagi ng Luzon ay maaapektuhan ng LPA, habang ang kanlurang bahagi kasama ang Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Western Visayas ay dahil sa habagat. Sa ating sea conditions, wala pang nakataas na gale warning. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat dahil posible ang thunderstorms offshore na maaaring makaapekto sa biyahe. Sa ating 3-day weather outlook, Metro Manila, cloudy with high rain chances from Thursday to Friday. By Saturday, magiging mas maaliwalas at bababa ang tsansa ng ulan. Baguio City, generally fair weather na may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Legazpi, cloudy with rains Thursday to Friday but improving weather by Saturday. Sa Metro Cebu at sa Iloilo, cloudy with rains Thursday to Friday. By Saturday, magiging fair weather. Tacloban City, cloudy on Thursday, then improving weather Friday and Saturday. Metro Davao, Cagayan de Oro, Zamboanga City. Mostly fair weather sa susunod na 3 araw, pero may chance pa rin ng short-lived thunderstorms. Tandaan, kahit panandalian lang ang thunderstorms, maaari pa rin itong magdulot ng pagbaha lalo na kung umabot sa 2 o higit pang oras. Iyan ang kabuuang weather update para ngayong gabi hanggang bukas. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-follow o mag-subscribe para sa iba pang weather updates. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong handa sa anumang pagbabago ng panahon. Hanggang dito na lang, bukas ulit para sa panibagong weather update.